Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay ang ating pagdiriwang ng Ash Wednesday. Bagaman wala po tayo ngayong face-to-face worship dahil sa pagbibigay daan po sa ating po 12 regular session ng SNEPAC. At ay patuloy pa rin po nating damhin ang presensya ng Panginoon sa pagkakataon pong ito. At tayo magbulay ng saglit upang ang unang araw po ng Lenten season ay maipagdiwang po natin na mayroong kapayapaan at kabanalan. Para po sa awit ng paghahanda, awitin po natin ang Just As I Am without one plea. Just as I am without one plea, but that thy blood was shed for me, and that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come. Just as I am and waiting not to rid my soul of one dark blot, to thee whose blood can cleanse each spot, O Lamb of God, I come. Just as I am, thou toils about with many a conflict, many a doubt, fight things and fears within, without, O Lamb of God, I come. Just as I am poor, wretched, blind, sight reaches healing of the mind. Yes, all I need in thee to find, O Lamb of God, I come. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come. Yan, muli po, mapagpalang araw po sa ating lahat. Narito po tayo sa ganitong kalagayan upang bigyan daan nga po ang ating pong 12 regular session. At atin po ngayong gugunitain ang Ash Wednesday. Ayan, sige po, sa ating pong text ay matatagpuan po sa Matthew 6 verse 1 to 6 and 16 to 21. No, may patungkol po ito sa ating paggawa o pagtulong sa mga nangangailangan, paggawa ng mabuti. Gayun din po ang ating pananalangin. Tinukoy din po dito ang ating pag-aayuno. At gayon din po tinukoy ang pag-iimpok ng kayamanan sa langit o kayamanang makalangit. Ano po? Ngayon pong araw na ito
tinuturuan po tayo ng ating teksto sa pagdiriwang ng ating pong Ash Wednesday sa paggawa ng mabuti, no? Piliin natin ang mapagpakumbaba, no? Ang magpakumbaba sa lahat daw po ng pagkakataon. Sa ating pong pagninilay ngayon at pagsisimula ng Lenten journey o Lenten season, ano? Ingatan daw po natin ang ating mga buhay na makagawa ng mga bagay na hindi po kalugod-lugod sa Panginoon. Sikapin nating maging banal ang lahat ng ating pong gagawin at may kabanalan, ano? Piliin natin laging maging mabuti, mapagpakumbaba, ano, maunawain sa lahat ng bagay at mga pangyayari sa ating buhay, no? Ngayon po, ano po ba ang tinuturo sa atin ng Ash Wednesday, ano? What is the things na gustong dalhin sa atin ngayon ng atin pong mensahe, no, ng Ash Wednesday? Number 1 po, 2 bagay lang po ito, no, ang nais po nating pagnilayan ngayon. Remember that we are dust and we are nothing, no, before God. Tayo po ay alikabok lamang o abo lamang. Pangalawa po ay remember that we are deeply loved by God. No, we are also everything before God. Mahal na mahal po tayo ng Diyos. No? Kaya po, so even we are dust, we are also deeply loved by God. No? Napakahalaga po natin sa Panginoon. No? Gayun din po ang hamon sa atin. No? Kung mahalaga tayo sa paningin ng Panginoon ay sa atin din pong buhay ay bigyan po natin ng pinakamataas na pagpapahalaga ang Diyos sa ating buhay, no? Bigyan po natin ng pinakamataas na karangalan ang Panginoon sa buhay natin sa lahat ng pagkakataon, kasi po sa lahat din ng pagkakataon ay binibigyan tayong pagpapahalaga ng Diyos. Kaya nga po sabi sa ating mensahe ngayon, even we are dust, we're also deeply loved by God. Mahalaga tayo sa Panginoon at mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya nga po from the word mahalaga, ay mahal na tayo ng Panginoon, punong-punong pa tayo ng alaga sa Kanya sa kabila ng hindi natin pagiging karapat-dapat. So, ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Ang pagdiriwang po ng Ash Wednesday at habang tayo po ay nagninilay-nilay sa araw-araw, sa mga darating na mga araw, ay magpaalala po sa atin ito ng mataas na pag-abot ng Panginoon. Maalala po natin kung papaano hinango tayo ng Panginoon sa pagiging alikabok o abo. Dahil alam po niyang tayo abo lamang, kaya po niya ito ginawa. Tayo po ay inabot ng Panginoon dahil po alam niyang tayo po ay abo lamang, na may mga kahinaan din sa ating pong mga buhay. Kaya aminin po natin o sa hindi po natin kaya ang lahat. May mga kahinaan po tayo na kayang-kaya po ng Panginoon gawa ng solusyon sa buhay po natin. So seek help to Him. Be humble and always ask His presence, to guide us, to strengthen us, and lead us in every step ng ating buhay at journey sa mundong ito. Kaya mga magulang at mga kapatid, tandaan po natin, hindi man tayo makapagpahid ng abo ngayon sa ating mga noo, ngunit magpaalala po ito sa atin ang mensahe ng pagdiriwang natin ngayon ng Ash Wednesday. Remember that we are dust, we are also deeply loved by God. Mahal na mahal ka tayo ng Panginoon sa kabila ng ating mga kahinaan, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila po ng ating mga kawalan. Ang Diyos po ang patuloy na umaabot at nagmamahal sa atin. Magandang araw po sa atin pong lahat. Amen. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa pagkakataon pong ito, alam po namin, Panginoon, na ang bawat isa ay nakakaranas po ng patuloy, Panginoon, na kahinaan, pagsubok sa buhay.
Ngunit Lord, katulad ng pagpapaalala mo ngayon sa aming pagdiriwang ng Ash Wednesday, na kami ay alabok lamang, kami po ay mga abo lamang, Panginoon. Kaya naman, naroon ang iyong walang maliw na pag-ibig na patuloy po na nagpapalakas po sa amin. Salamat sa iyong pag-abot sa amin. Salamat sa iyong pagmamahal at pagpapahalaga sa amin, Panginoon. Kaya po namin patuloy na nararamdaman ang pag-asa sa buhay sa kabila po ng mga bagay na hindi po namin maabot, Panginoon, o maarok. Ikaw ang Diyos ang nagbibigay sa amin ng kaliwanagan sa lahat ng bagay. Kaya Panginoon, salamat po sa mensahe mo sa amin ngayon na nagbigay po sa amin ng patuloy, Panginoon, na pag-asa upang magpatuloy pa. Hayaan mo kung papaanong ganun na lamang ang kahalagahang pagtanaw mo sa amin sa kabila ng hindi namin pagiging karapat-dapat, ay magpahalaga rin kami, Panginoon, sa iyo sa lahat ng pagkakataon ng aming buhay. Hayaan mo ipatotoo namin lagi ang iyong kabutihan sa buhay namin, Panginoon. Kaya hindi po, hayaan mo magnilay po kami na mayroong kapayapaan, Panginoon. At gumawa po kami ng kabutihan sa aming kapwa. Hayaan mo rin, Panginoon, na patuloy po na ang ramdamin po namin sa mga darating lalong mga araw, Panginoon, habang kami sumusuong sa bawat araw ng aming buhay, sa bawat pagsubok na amin po kinakaharap, ay magtiwala kami sa iyo, Panginoon. Magnilay kami na iyong mga salitang lubhang magpapalakas sa amin, Panginoon. Kaya Lord, sa pagkakataon pong ito, pinagpala mo kami, Panginoon, sa iyong mensahe na inihatid sa amin, Panginoon. Hayaan mo, O Diyos, na alalahanin po namin na kami, Panginoon, ay alabok lamang sa pag-aalaalang ito, Panginoon, habang kami, Panginoon, ay nasa pinakamababang kalagayan ng pagtanaw at pagtingin, ay mahayag po sa amin ang iyong walang maliw na pag-ibig, Panginoon, ang iyong walang maliw na pagmamalasakit at pag-abot sa amin, Father God. Kaya Lord, salamat po sa araw po na ito, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na mahayag sa amin ang pagpapakumbaba, Panginoon, paggawa ng mabuti, pagninilay, pananalangin, Panginoon, sa marami. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas sa papuri. Ito po ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen and Amen.